Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Sumatinawang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin mga awit 42 verse 11. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Naitanong na po ba natin sa ating sarili ang tanong na ito? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Bakit ako nasasaktan? Bakit ako umiiyak? Sa iba't ibang damdamin kahit pa tayo ay masaya. Bakit ako masaya? Ito ay pagsasaliksik sa ating puso, sa ating damdamin, ng kalagayan ng ating emotional na aspeto o maging ng ating mental aspect. Sapagkat dito ay malalaman natin, mauunawaan natin yung dahilan kung saan tayo ay makakagawa ng isang pagpapasya. Pero maraming pangyayari sa ating buhay na hindi natin lubos na nauunawaan. Nagtataka na lang tayo, nagugulat na lang tayo, at minsan, ito ay nagdudulot ng pangamba o pagkatakot. Subalit, isa ang mabuting balita na ating makikita dito. Ang Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggan na sumasa atin dahilan upang siya ay purihin. Ang Diyos na walang hanggan na nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Pero mga kapatid, hindi ko aaliwin tayo ng Panginoon ay mawawala ng ating lungkot. Di ba may pagkakataon na ganon, andyan ang blessing sa harapan natin, pero bakit parang may lungkot pa rin? Hindi man tuluyan o ganap na matanggal o mapawi ang lungkot, subalit yung kaaliwang ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin ay kaganapan at katotohanan na ang Diyos ang nakababatid ng ating pangangailangan, ng ating damdamin, ng ating pangangailangan sapagkat siya ay mabuti, siya ay Diyos na kataas-taasan na maging sa kabila ng sakit, sa kabila ng kalungkutan o pain na ating nararanasan, pupurihin natin ang Panginoon. Pupurihin natin ang Diyos sa kabila ng anumang sitwasyon ng ating buhay, sapagkat higit ang karunungan ng Diyos sa ating kaalaman. Higit na batid ng Diyos ang ating damdamin, ang ating kalalagayan. Kaya kung paano hinahak ng kaaway yung ating kagalakan, hinahak ni Satan yung ating pag-asa, yung ating katatagan, yung ating pananampalataya. Ang Diyos ang magpapanumbalik ng lahat ng ito. Dahilan upang hindi natin questionin ang nangyayari sa ating buhay, bagkus sa anumang kalagayan at kinakaharap natin sa buhay, buo ang ating pag-asa. Sa kabila na sumabay yung pag-aalinlangan sa ating pananampalataya, mananaig yung pananampalataya natin sa Panginoon na nagtitiwala tayo sapagkat ang Diyos ay Diyos na maaasahan, Diyos na mabuti, nagbibigay kagalakan, nagbibigay kapanatagan, dahilan upang siya ay ating purihin, ang Diyos na tagapagligtas walang hanggan. Kaya makaranas man tayo ng lungkot, may Diyos na walang hanggan. Makaramdam man tayo ng pagkabigo, may Diyos na walang hanggan. Makaranas man tayo ng pagdadalamhati, may Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na nagkakaloob ng kapatawaran, ang Diyos na nagkakaloob ng masaganang kahabagan sa lahat ng tumatawag sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito mga kapatid, saliksikin natin sa ating sarili, saliksikin natin sa ating puso. Kamusta ang aking pananampalataya sa Panginoon? Gaano kabuo ang ating pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon? Sa lahat ng ating pagluha, pagtangis, pag-aalinlangan, mga pagtatanong, mga paghahanap ng kasagutan sa ating mga panalangin, gaano kabuo ang ating pananampalataya na hindi tayo mabibigo sa kapangyarihan ng Diyos na walang hanggan.
Kaya sa iyo kapatid, ang aking kapahayagan, I declare right now that you will receive God's mercy, that you will receive strong faith, that you will receive comfort, assurance amidst pain, amidst despair. And right now, praise the Lord. In all things, at all times, praise the Lord. Kahit anong mangyari, kahit anong kalagayan, purihin natin ang Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng walang hanggan, Diyos na laging nariyan para sa amin. Purihin ka, luwalhatiin ka, itaas ang iyong ngalan, maghari ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Purihin ka. Gayon din patawarin mo kami sa aming mga pag-aalinlangan, sa aming pagdadalawang isip, panghihina ng pananampalataya, sa aming mga pagkakasala at pagtalikod sa inyo. O Diyos, patawarin niyo po kami. Muli mo kaming papanumbalikin sa iyong banal na presensya. At sa oras na ito, Panginoon, buo ang aming pananampalataya na Ikaw, O Diyos, ang tutugon sa iyong mga anak sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga adhikain, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga tunguhin at naisip. Sila, O Diyos, na humiling ng karunungan para sa kanilang pag-aaral, pagtatrabaho, paggawa ng mga pagpapasya, sa kanilang mga hanap buhay, pangkabuhayan. Panginoon, igawad niyo po ang karunungan at ang inyong pamatnubay. Sa lahat ng kanilang paglalakbay, sa mga trabaho, sa mga pang-araw-araw na gawain, Panginoon, igawad niyo po yung kalakasan at ang pag-asa sa kanila. Sila rin, O Diyos, na naghahanap pa rin ng trabaho, naghahanap ng katugunan sa kanilang mga panalangin. O Diyos, lumalapit po kami sa inyo, mahabag po kayo. Ikaw po ang magkaloob ng mga pangailangan. At gayon din, Panginoon, sa bawat kabataan, mga bata, mga adult, O Diyos, lahat po ay nangangailangan ng kalusugan, kalakasan. Sa inyo po kami humihiling, O Diyos. Dinggin ang aming mga panalangin at igawad niyo po ang kalakasan, kagalingan sa mga may karamdaman, provision sa mga financially nag-struggle. At gayon din, Panginoon, papawiin niyo po anumang kalungkutan, anumang pagdaramdam, kaaliwan sa mga pagdadalamhati at mga pag-aalinlangan. Salamat, O Diyos, sapagkat iniibig mo kami. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. God bless everyone. Yeah.